Kaya ang sinabi nga sa kasulatan na pupunta siya sa land of wandering. Land of wanderer. Land of wanderer, ibig sabihin, kung yung kanina yung map na kanina naka-post kanina, pupunta siya doon. Para siyang, hindi lang siya parang hindi lang siya sasabihin natin na yung tinatawag natin na kawalan. Diyan siya pupunta dito sa area na to. Which is ito yung pinaka Garden of Eden, ito yung time nun. It's the Tigris River. Dito siya pupunta. Which is dito sa area na to, dito sa lugar na to, land of wanderer. During that time, walang tao. Sila lang. And then, nung makapunta siya dyan, itinayo niya yung city of Enoch. Until now, merong Enoch, which is in Turkey, I think. Merong Enoch, city of Enoch. And then Proverbs 15 said, the fear of the Lord teaches a man wisdom, humility comes before honor. And then Job chapter 20 verse 20 to 28, where then does wisdom come from? Where does understanding dwell? And he said to man, the fear of the Lord, that is wisdom, and to shun evil is understanding. The fear of the Lord, that is wisdom, and to shun evil is understanding. To stop. The word shun is stop. Evil is understanding. This is the fear of the Lord, that is wisdom. Talagang makikita mo na dumarating sa point na tayo mga Christian na alam na natin na nagkakaroon na tayo ng takot. Dati, pag hindi pa tayo Christian, kahit ano gagawin natin. Kanina lang, di ba, yung before ako pumunta rito, kung tutuusin, pwede ko sabihin, o sige, sama ako dyan. Magkakaibigan ko pero alam ko na binigyan ako ng Panginoon ng wisdom, knowledge, and understanding na kailangan kong pumunta. Kailangan kong unahin ang gawain ng Panginoon. So doon pumapasok yung Christian life. Then sa Ecclesiastes 12:30, now all has been heard. Here's the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of man. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it's good or evil. So pag meron na tayong wisdom, knowledge, and understanding, alam na natin yung mga susunod. Kaya minsan nga dumarating sa point na, halimbawa ako, hindi ko naman sasabihin na, pwede kasi madali lang kasi sabihin sa kapatid mo na, kapatiran na, ay, enlightened ako sa Panginoon. Pero deep inside, hindi naman. Parang, sasabihin mo, ay bro, how are you today, ganyan. Tapos sabihin niya, okay lang, ganun. So parang hindi siya nakakalugod, di ba? Pag sinabing, hello bro, sabihin dapat, hello bro, dapat mas nakakailangan para hindi nakakadala para hindi mas tumble yung brother or sister. Like katulad sa Sower Ministry, nabibless ako sa Sower Ministry. Talagang napaka-okay ng Sower Ministry para sa akin. Siguro talagang dinala ako ni God sa Dubai just to increase my faith and to be a servant of God. And nakikita ko sa sarili ko, ang vision ko is one day, dito sa Dubai, tatayo ako sa pulpito sa Sunday, Friday. And then, Psalm 36:1-4, an oracle is within my heart concerning the sinfulness of the wicked. There is no fear of God before His eyes. For in His own eyes, He flatters Himself too much to detect or hate His sin. The word of His mouth are wicked and deceitful. He has ceased to be wise and to do good. Even on his bed, he plots evil. He commits himself to a sinful course and does not reject what is wrong. Dumating sa point na si God, nung nangyari kay Cain and Abel, dumating sa point ni God na parang nagsisisi siya na ginawa niya ang tao. Parang hindi siya naging masaya sa kinahinatnan ng tao. Na which is yung tao, which is si Adam and Eve is the kawangis ng Panginoon. So dumating sa point sa Old Testament na
parang nagsisi. Bakit pa ako gumawa ng tao kung magiging makasalanan lang ng tao? Pero sa New Testament, iniba to. Iba ang kinalabasan nito. Iba ang kinalabasan ng dumating si Jesus Christ na 2,000 years ago sa Calvary. Iba ang kinalabasan ng Old Testament sa New Testament. Kasi ang Old Testament is law, the New Testament is the covenant. And this is the New Testament. Hebrews 10:22, if we do deliberately keep on sinning after we receive the knowledge of truth, no sacrifice for sins is left, but only a fearful expectation of judgment, of raging fire that will consume the enemies of God. Ito share ko lang nung kauuna ko lang ka-Christian ko lang, sinabihan ako ng disciple ko sa Metro Manila Christian Church na there is no such thing as lukewarm being a Christian. Mabuti pang hindi ka na lang nakakilala kumpara naman sa para kang mainit, para kang malamig. There's no such thing as lukewarm. Para kailangan, kung mainit ka na lang habang buhay. Kung malampot ka, or mahina ka lang habang buhay. Walang nasa gitna. Kasi doon dumarating na, sinasabi nga ni God na, if we deliberately keep on sinning after we receive the knowledge of truth, alam na natin yung katotohanan na si Jesus Christ dumating namatay siya sa cross ng Calvary, which is last Thursday, nakita natin yung seven place where Jesus shed His blood 2,000 years ago. And then this covenant story is nangyari to 3,000 before Christ. So itong kailan sa Abel is 3,000 before Christ. So 3,000 taon na nangyari to bago dumating si Jesus Christ. So talagang there is a purpose bakit si Jesus Christ dumating sa mundo. Pwede naman during that time dumating na pero bakit hinintay pa na 3,000 BC, 3,000 years before Christ, tsaka dumating si Jesus Christ sa mundo. Para tubusin ang ating kasalanan. Lahat naman tayo makasalanan. Aminin natin, lahat tayo na makasalanan. Pero dahil sa awa ng Diyos, dahil sa habag ng Diyos, tayo ay naligtas. Then sabi nga nung kasama ko sa bahay, bro, hindi naman religion ang nakakasave ng tao. Correct. Religion is not the one will save you. It's the faith will save you. Tama. Talagang, kung ang pananampalataya mo sa Panginoon, existing siya or nabubuhay siya, then, yun ang magsisave sa'yo, hindi ang religion. Hindi ang All Nations Full Gospel Ministry o hindi ang anumang born-again churches, kundi ang pananampalataya mo o faith to God, faith to Jesus Christ. And then Hebrews 10:30-31, for we know Him who said, it is mine to avenge, I will repay and again. The Lord will judge His people. It is a dreadful thing to fall into the hands of the living God. Itong Hebrews 10:30, parang ito yung sagot doon sa Old Testament. Kasi nga, kaya naman napatay ni Abel dahil nga nag-avenge siya, dahil nga nainggit siya na bakit yung alay niya, pinaghihirapan niya naman, bakit hindi kinalulugdan ng Panginoon? Kung babasa natin sa Old Testament, marami actually verse pa na magbibigay ng